Okay. Sabi rito ni Senator Amy Marcos ay, itutuloy ko pa rin yung investigasyon ko tungkol sa suhol dyan sa PI, sa Project PI, yung People's Initiative nila. Kasi ang sagwa naman, nagagamitin pa yung pera ng bansa. Yan ng DSWD, ng DOH, at ng DOLE para lang bilhin ang boto ng Pilipino. Yan. Ibig niya sabihin, para bilhin po yung pirma, di ba? Yung pagpirma kasi, yan po yung pagboto mo kung tutuusin, ano? Ng yes, I am in favor of the People's Initiative to amend the Constitution. Yan. Alam niyo, bakit po ako pabor na dapat ito po talagang ituloy? Abay, para humalaman talaga natin kung may kinalaman nga ba rito si Martin Romualdez, kung ito nga ba ay may basbas ni PBBM na gawin. Diba? Kasi sinasabi po ng grupo na kumilos para dito, yung pirma na matagal lang nag-i-exist, muling nabuhay, no? For being dead for few years or so many years at biglang nag-resurface, alam daw po ni ni House Speaker Martin Romualdez ang kanilang galaw. So anong ibig niyang sabihin doon? Di ba? Now, my question is this. Bakit malabo? Hindi pa niya sabihin na sila ay binayaran ni Martin Romualdez para isulong itong People's Initiative. Na kung tutuusin, wala naman pong problema doon. Kasi kailangan naman talaga para naman makausad, makagalawang People's Initiative, kailangan talaga na mayroong pera. Diba? Regardless, maliban na lang siguro kung mga dayuhan na magpondo dyan. Ang problema po rito sa People's Initiative at the initial stage, tumira na po yung mga sipsip na kongresista. Ang nangyari, just to get the job done in no time, niloko po nila ang taong bayan. Sinabi nila na itong People's Initiative ay para magkaroon ng batas. Diyos ko po, parang hindi mo nila talaga alam ang how a bill becomes ano. Ang People's Initiative, ang purpose po nito at ang kayang gawin po nito is to tweak, only certain provisions ng Constitution natin. Halimbawa, nakalagay naman sa Constitution, ganito. Kunwari lang 60-40, pero may karugtong dito, unless provided by law. Yon. So po pwede silang gumawa po ng batas na alinsunod sa saligang batas, sinasabi rito 100% ownership dapat unless otherwise provided. Under the law, it states that 60-40 unless provided by law. Therefore, this law is providing 100%. Di ba? Ganun lang po ang kayang gawin nitong People's Initiative. Napakalimitado. Ngayon, ako ho ay pabor na magkaalaman talaga kung sino ang promotor, kung sino ang may kinalaman dyan. Kasi again, kailangan po natin, this is the nation. Sabi nga po ni PBBM, bagong Pilipinas. So, dapat po talaga limitaw na ito po ang bagong Pilipinas. Diba? And then get rid of those corrupt people. Malay nyo, baka itong People's Initiative, hinaluan ng mga kongresista na nagtatrabaho sa interes ng mga kalaban ni PBBM. Diba? Tapos naka-associate sila sa kanya, maging rito kay Martin Romualdez. That is also possible. Kasi tignan nyo nung sinabi ni PBBM na Zubiri, kayo na, you take the lead. Diba? To amend the Constitution. Ano nangyari? Pumalag ba si Martin Romualdez? Nagreklamo ba na, uy, bakit insan? Bakit naman insan pasenado ka pa? Di ba bakit kami pa ang gagawa? Bakit sila pa ang gagawa? O bakit kasama pa kami? Meron naman tayong pa-PI. Di ba? Bakit hindi yun ang naging takbo? Bagkos siya sumang-ayon si SMR na, sige, you take the lead and we will follow your lead. So doon, kasundo na sila sa proseso, voting separately, plus economic provisions tayo, advertising, diba? Education,
malinaw eh. So, and again, yan po dahilan ko. Ewan ko yung iba, kung pabor ba sila na magkaroon ng investigasyon para ang DSWD magsalita. O, dapat nga magkaroon po ng investigasyon din dahil nung bago po maghalalan, napakarami po pala ng mga kongresista ang gumamit ng AICS upang ipambili ng boto. Dala-2,000. Nag-vote buying daw po. No? Allegedly. Pero ang gamit pang vote buying, walang pera ng DSWD o ng DOLE. O, kailangan rin maimbestigahan yan. Okay? Ito naman yung next.